Tuwing kumakain ang lalaking ito ng isda, palaging inaalis ng kanyang asawa ang mga mata nito bago ihain. Dahil siya ay bulag, hindi siya kailanman nagreklamo sa loob ng 10 mahabang taon. Kinakain niya ang isda ng may malaking tuwa at sa tuwing nakikita ito ng kanyang asawa, may misteryosong ngiti na lumilitaw sa kanyang mukha. Bulag na ang lalaki mula pagkasilang, ngunit napakaganda ng kanyang mukha. Dahil dito, siya ang itinuring na pinakamakisig na lalaki sa kanilang nayon. Maraming babae ang naaakit sa kanya at madalas pumupunta upang magpamasahe sa kanya. Ngunit ngayong araw, kakaiba ang kilos ng pinakamagandang babae sa nayon. Sinabi niya sa lalaki na kung nais nitong makabalik ang kanyang paningin, dapat siyang pumunta sa malapit na templo at magdasal ng 100 beses. Dahil ang kaibigan niyang lumpo ay pumupunta roon araw-araw. At isang araw, nagsimula nga itong maglakad ng normal. Pagkatapos ng trabaho, sinabi ng lalaki sa kanyang asawa na nais din niyang pumunta sa templo. Pero nang marinig ito ng babae, agad siyang kinabahan. Alam kasi niyang pangit ang kanyang hitsura. Natatakot siyang kapag gumaling ang paningin ng kanyang asawa, maaaring hindi na siya magustuhan nito. Kahit anong pigil niya, nakapagpasya na ang lalaki, pupunta siya at magdarasal. Kinabukasan ng umaga, maaga siyang nagising at nagtungo sa templo. Sa daan, nakita niya ang pinakamagandang babae sa nayon. Nang malaman nitong papunta siya sa templo, labis itong natuwa. Dahil kapag nagbalik ang kanyang paningin, malalaman na niya kung sino ang tunay na pinakamagandang babae sa buong nayon. Pagdating ng lalaki sa templo, naghulog siya ng barya at taimtim na nagdasal na ibalik ng Diyos ang kanyang paningin. Ngunit kahit makailang ulit siyang nagdasal, ni hindi man lang luminaw ang kanyang mga mata. Lumabas na araw-araw ding pumupunta ang kanyang asawa sa templo. Ngunit ang dasal naman niya ay manatiling bulag ang kanyang asawa habang buhay. Dahil dito unti-unting nawala ang pag-asa ng lalaki. Ngunit isang araw, pag-uwi niya at yumuko siya upang pulutin ang isang bato sa lupa, bigla na lamang bumalik ang kanyang paningin. Napasigaw siya sa tuwa at niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa. Ngunit hindi niya napansin ang kakaibang tingin ng babae. Dahil bulag siya mula pagkasilang, hindi niya alam ang kaibahan ng kagandahan at kapangitan. At buong puso niyang inakala na ang kanyang asawa ang pinakamagandang babae sa lahat.